sa balita, sa serbisyo, at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid, white rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, we're Shamrock, and you are watching Scene Zone. Ang bookingan. Sino naman ang may baong maintenance? Ay, tulad po ng Sir Bradley. Sa gout. At pangharana ng Alipin Hitmakers. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. At aaminin ko minsan ako'y manhid. Mapapanood alas 12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo?
dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Mga running stories. The news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan. Mga balitang ayaw tigilan ng intriga. Mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito ng Huwebes, 15 sa buwan ng Enero taong 2026. Sa ating pong headlines, gaming tycoon Charlie Atungang itinuturing bilang #1 most wanted person ng Pilipinas. DILG nagalok ng 10 milyong pisong reward para maaresto ang negosyante. Bagong batch ng mga dawit sa flood control anomalies nakatakda ng kasuhan ng Ombudsman bukas. Isang kontratista at 3 dating DPWH officials pasok bilang state witness sa flood control anomaly ayon sa DOJ. Senador Amy Marcos sinamong ilahad ang mga ebidensya laban kay Romualdez kaugnay ng flood control scandal sa Senate Blue Ribbon Committee. Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Ledesma kinasuhan ng plunder at malversation sa Ombudsman. Bagyong Ada lumakas pa bilang tropical storm, 13 lugar nasa ilalim ng signal number 1. Halaga ng piso kontra dolyar patuloy daw po sa pagsadsad, nakapagtala ng bagong record low na 59 pesos and 46 centavos sa bawat US dollar. Sa TNT Global News, dalawa patay, 5 sugatan sa pagbagsak ng crane sa Thailand. Sa ating sports, Van Sickle Phillips, Pablo, mga bagong miyembro ng NX-led Chameleons. Sa TNT Showbiz, 2 pelikulang Pinoy bibida sa international screen. TNT. Tomorrow's News Tonight. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. TNT. Tomorrow's News Tonight. Itinuturing na ngayon na #1 most wanted ng Pilipinas si Charlie Atungang. Ito po ay ayon po kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla. Ayon po kay Remulla, may alok ang DILG na 10 milyong pisong reward para po sa sinumang makapagbibigay ng direktang impormasyon na magreresulta sa pagkakaresto ni Ang. Anya si Ang ay tinuturing na armado at mapanganib na sinasangkot sa pagpatay sa higit sa 100 na nawawalang sabungero.
siguro may ituturing natin na number 1 most wanted sa buong Pilipinas ngayon. He is accused of killing maybe about 100 missing Sabongeros. And he is considered armed and dangerous. Kahit sabihin na na-cancel ang kanyang firearms, si Atong po ay bumibiyahe nang hindi kumukulang ng 20 ang bodyguard lagi. Sanay po yan sa marahas na pagharap sa mga otoridad, sanay po yan sa marahas na paraan para masolusyonan ang kanyang mga problema. Samantala, sumulat na ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group para maglabas ng red notice laban sa negosyanteng si Atong Ang. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, ginawa nila ito sakaling makalabas ng bansa si Ang. Inanunsyo rin ng general na nirevoke na ng PNP ang license to own and possess firearms, maging ang 6 na armas na nakapangalan kay Ang na ipinasusuko sa mga abogado patungo sa Firearms and Explosives Office. Sa kabila nito ay kinukonsidera umano ng otoridad na mapanganib pa rin na tao si Ang na wanted sa kidnapping with homicide sa missing Sabongeros. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, nagtatago daw po at walang balak sumurrender si gaming tycoon na Charlie Atong Ang na may arrest warrant kaugnay ng missing Sabongeros. Ayon po kay NBI Assistant Director for Investigation Service Romel Vallejo, mas mainam daw po kung sumurrender ang naturang negosyante para patunayan na siya'y inosente at mapabilis ang paggulong ng kaso. Gayunman, sinusuyod na ngayon ng tracker teams ng NBI ang mga ari-arian at mga kilalang tirahan ni Charlie Atong Ang, hindi lang sa Metro Manila kundi maging sa mga lalawigan. Aminado pong opisyal na hamon sa manhunt operation ang dami po ng mga tauhan, pera, resources at maaring pagtataguan ni Ang. Alam naman natin na maraming tauhan siya, marami siyang pera, maraming resources at maraming lugar na pwedeng pagtaguan, pwedeng bumuksan na niya. Pero hindi po yan dapat maghanlan sa pag-aalam natin sa kanya. Siyempre, hindi naman pwede mas magaling siya sa gobyerno, sa law enforcement community. Samantala, ipinagkibit balikat lamang ni Deputy Director for Operations Attorney Jose Justo Yap ang posibilidad na nakalabas ng Pilipinas siyang sa pamagitan ng backdoor. Kumpiyansaan niya silang mga nasa Pilipinas pa ang gaming tycoon. Bate naman sa kanilang credible information at record ng Bureau of Immigration. Wala namang surrender feelers na natatanggap ang Bureau mula sa kampo ni Charlie Atong Ang. Wala tayong nare-receive any feelers coming from the group or from Mr. Atong Ang himself. But definitely, if it would be much appreciated kung advice na rin siguro, mas maganda na sumurrender na lang siya para na rin gumulong ng mas mabilis ang kasong ito. Yan po mga kaibigan, si NBI Deputy Director for Operations Attorney Jose Justo Yap. Samantala, pinahihigpitan na rin ng Philippine National Police ang pagbabantay sa mga pantalan at paliparan sa bansa. Kaugnay ito ng nagpapatuloy na manhunt operation sa negosyanteng si Charlie Atong Ang. Si Ang na lamang ang hindi pa nahuhuli sa 18 pinaaresto ng korte sa Laguna dahil sa umano'y kidnapping with homicide sa mga nawawalang Sabongero. Isinilbi kahapon ang warrant of arrest sa mga address ni Ang sa Pasig at Mandaluyong, ngunit wala doon ang negosyante. Samantala, sinabi naman ng lead counsel ni Ang na si Attorney Gabriel Villarreal na hindi susuko ang kanyang kliyente at hahanap sila ng mga legal na paraan laban sa tinatawag nitong premature arrest order. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, titiyakin naman ng House Committee on Public Order and Safety ng Kongreso
na masusipon itong babantayan ang kaso ng missing sa Bungeros. Ayon po kay Manila Congressman Rolando Valeriano, chairman ng komite, hindi sapat na maaresto lamang ang mga suspect. Umasa naman ang kongresista na hindi matutulad sa mga kasong nabasura noon dahil sa teknikalidad tulad naman ng maling sakdal, pagkawala ng testigo, nasirang chain of custody at kakulangan ng matibay na ebidensya. Binigyan din ni Valeriano na dapat na airtight ang kaso dahil naman sa babanggain daw po nito ang malalaking personalidad tulad naman ni Charlie Atongang. Magugunitang naglabas nga po ng warrant of arrest ng Santa Cruz, Laguna RTC sa 18 akusado dawit sa isyu at tanging siyang lamang ang hindi pa sumusurrender. Sa iba pa nating mga balita, kakasuhan na bukas ng Ombudsman ang panibagong batch ng mga personalidad na sabit sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Ombudsman Crispin Boying Remulla, siniguro ng opisina na matibay ang ebidensya bago ihirap sa Sandigan Bayan ng reklamo. Bagamat tumanggi si Remulla na magbigay pa ng karagdagang detalye, makaasa umano ang publiko na tuloy-tuloy ang paghahabla laban sa lahat ng mga may pananagutan sa flood control scandal. Umpisa ng imbestigahan ng iskandalo, 2 batch ng mga kasong kriminal ang naiharap ng Ombudsman kabilang ang malversation at graft charges laban kay dating Zaldico o dating Congressman Zaldico. Kasama din sa kinasuhan ng 16 na iba pang individual na pinaniniwala ang sangkot sa konstruksyon ng substandard na road dike project sa Oriental Mindoro na pinondahan ng 289 million pesos. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, kinumpirma po ng DOJ na pasok na bilang state witness ang isang kontratista at 3 dating opisyal ng DPWH kaugnay ng mga kaso may kinalaman sa manay maanumalya sa flood control projects. Ayon po kay DOJ Secretary Frederick Vida, kabilang sa state witness sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, NCR Regional Director Gerard Opulencia at Contractor Sally Santos. Samantala, tinanggal naman sa listahan sina dating DPWH Bulacan District Engineer Bryce Hernandez at JP Mendoza matapos daw matukoy ng DOJ na kulang ang batayan para mapasailalim sila sa Witness Protection Program. Sa hiwalay na press conference, sinabi ng Ombudsman Boying Remulla na ang desisyon daw po ng DOJ na tanggapin ng 4 bilang state witness ay naaayon at makatutulong sa pag-usad ng mga kasong may kaugnayan sa flood control scandal. Samantala, dapat umanong dagdagan pa ng effort at ipursige ng gobyerno na mahanap at mapabalik ng Pilipinas si dating Congressman Zaldico. Sa programang Balansyado sa DZRH News, sinabi ni Congressman Toby Chanco na sa kanyang tingin, mas mararamdaman ng taong bayan ang kagustuhan ng gobyerno na madakip siko kung magpapadala ng teams sa kung saang bansa nagtatago ang dating kongresista. Dapat rin umano talagang makuha siko dahil siya ang punot dulo ng tinatawag na big fish. Kasi ang frustration ng tao ngayon is bakit yung maliliit lang ang nahuhuli, ang nakukulong, pero yung talagang punot dulo ay hindi nakukulong. Ngayon, siyempre si Zaldico may warrant of arrest na. Dapat lang mas porsigido siguro yung ating gobyerno na hanapin siya, no? Solicited proposal ko is, di ko alam kung mas mabuti. Kasi siyempre, I think they've sent communications like to Portugal. Pero siguro mas lalabas na seryoso tayo kung magpapadala tayo ng teams doon, di ba? Tingin ko lang. Opo. Samantala, sabi ni Chanco, dapat managot ang mga nagsabi kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng petsa na may makukulong dahil sa flood control anomalies. Sa tingin ko, kung sino man ang nagbigay ng petsa at informasyon kay Presidente nung panahon na yon, ay dapat managot, di ba? Kasi sila nagbigay nun eh. Siyempre kung ikaw ay Presidente, hindi mo naman maiisa-isa yan, di ba? Binibigay sa informasyon. Sa tingin ko, dapat silang sumagot. Bakit nila binigay yung petsa na yun at hindi nasunod, no? Sa kabilang banda, tiwala pa rin si Congressman Chanco na may mapapanagot sa isyu ng flood control project.
TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, mari naman ipa-deport ng Amerika pabalik ng Pilipinas si dating DPWA Secretary Manuel Bunoan. Ito bang sinabi ng Ombudsman Crispin Boyeng Remulla habang hindi pa bumabalik ng bansa si Bunoan mula nang bumiyahe sa Amerika noong Nobyembre ng nakalipas sa taon. Ang dating DPWA Secretary una nang isinailalim sa Immigration Lookout Bulletin Order ng Department of Justice dahil naman sa investigasyon sa flood control scam. Siya ay pinayagan na bumiyahe sa Amerika para sa medical procedure ng kanyang asawa sa kondisyon na siya ay babalik noong December 17, 2025. Samantala, hinamon naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Amy Marcos na dumalo sa pagdinig ng komite sa araw ng Lunes, January 19. Ayon kay Senador Lacson, kung may ebidensya itong hawak laban sa kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez ay ilahad niya. Dahil bibigyan siya ng kahit isang oras na magsalita sa Blue Ribbon Committee. At hindi ang siraan ng mga miyembro ng komite sa pagsasabing hindi ipinupursige ang investigasyon kay Romualdez. Sa record umano ng hearing, tanging si retired Master Sergeant Orly Gutesa ng Philippine Marines ang nagdawit kay Romualdez sa flood control scandal. Sina Senador Amy Marcos at Lacson ay panay ang parinigan nitong nakalipas na araw sa usapin ng insertion at pork barrel sa budget. For example, halimbawa si Speaker Romualdez, sa ngayon as we speak, no, sasabihin ko pa rin, wala naman talagang direktamente nag-implicate sa kanya except Gutesa. Matibay sana kung si Gutesa na andyan, nagpunta sa DOJ, sa Ombudsman, at nag-affirm ng kanyang affidavit. Pero dahil wala siya, ngayon, kung meron si Senator Amy na ebidensya mapapakita, most welcome siya mag-attend. Huwag niyang kaming siraan na pinagbabawalan na implicate si former Speaker Romualdez. Kaya sa Lunes, kung meron siya pinanghawakan, pumunta siya, kung gusto niya, bibigyan ko siya ng isang oras para ilahad-lahat yung kanyang ebidensya kung meron. Yan po si Senador Ping Lacson. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa ating pa rin pong mga balita. Iginit po ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez na hindi kayang baliktarin ng mga spekulasyon ang sinumpang testimonya ni Curly Discaya na wala itong ugnayan sa dating leader ng Kamara. Advocate Attorney Aid Fajardo, abogado ni Romualdez, malinaw at nasa ilalim ng panunumpa ang naging pahayag naman Discaya nang humarap ito sa pagdinig ng Kamara noong Setyembre 25 kaya hindi umano matitinag na mga bagong inilulutang na alegasyon. Tugon ito'y sa sinabi ni Senator Ping Lacson na may testigong umano'y makapagpapatunay ng koneksyon ng mga Discaya kay Romualdez kaugnay ng isyong pagbili ng isang property kung saan sinasabing nagsilbing front ang mag-asawang Discaya. Iginit pa ni Fajardo na hindi personal na kilala ni Romualdez sina Curly at Sara Discaya at una lamang umano niyang nakita ang kanilang mga pangalan sa mga report sa media. Let us be reminded that allegations cannot override testimony given under oath. Facts cannot be replaced by speculation. Samantala, sa iba pa nating mga balita, ipinagmalaki naman ng Department of Information and Communications Technology o DICT ang paglalagay ng blockchain system sa 2026 national budget. Sa isang press briefing sa Malacanang, sinabi ni DICT Secretary Henry Aguda na ang Pilipinas ang kauna-unahang bansa sa Asia at sa mundo na naka-fully on-chain ang pondo.
Sa ilalim nito'y magkakaroon ng permanente at tamper-proof digital record ang budget mula pag-approve hanggang sa paggastos. Sa mas madaling salita, bawat galaw ng pondo ay may digital proof at hindi pwedeng burahin o mapulahin o manipulahin kahit na lumipas pa ang panahon. Naniniwala naman ang ahensya na sa pamamagitan nito ay mawawala ang bahid ng korupsyon at may babalik ang tiwala ng publiko sa proseso, institusyon at gobyerno. RTNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita mga kaibigan sa Tomorrow's News Tonight. Bagyong Ada lumakas pa bilang tropical storm, 13 lugar na sa ilalim po ng signal number 1. Halaga ng piso kontra dolyar abay sumadsad. Nakapagtala daw po ng bagong record low na 59 pesos and 46 centavos sa bawat US dollar. Sa pong TNT Global News, 2 patay, 5 sugatan sa pagbagsak ng crane sa bansang Thailand. Sa sports, Van Sickle, Phillips, Pablo, mga bagong miyembro ng NX-led Chameleons. At sa showbiz, 2 pelikulang Pinoy abay bibida sa international screen. Pilipinas ang oras, alas 9:28 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Morocco as a team, it's all about culture. Toughness is a good way to describe Morocco because, you know, we're not one of the most talented teams, but we're able to come together and make it work. Our team is not the most talented, but the grit and the grind and the heart and the hustle that we give every single game, that makes us a competitive and a professional team.
Hi, kami ang Meralco Bolts at panoorin niyo ang aming episode sa DCRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tomorrow's News Tonight. Ang iyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisses Habson. para sa DZRH una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Standby, Noche Kakas. Sa atin pa rin po mga balita. Muling kinasuhan ng plunderer sa Office of the Ombudsman si dating Finance Secretary at ngayon po Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President at Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. Ito po ay may kinalaman pa rin sa iligal na paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth para po sa mga unprogrammed appropriations ng 2024 General Appropriations Act. Ang mga naghain po na reklamo ay mga grupo ng mga doktor mula sa Iloilo, health advocates, mga abogado at mga miyembro ng PhilHealth. Bukod sa plunder o pandarambong, kabilang po sa mga kasong iniharap sa Ombudsman ay ang Technical Malversation, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at grave misconduct. Ayon po kay Attorney Rodel Tato na siyang tumatayong abogado ng mga complainant, kawawa daw po ang sambayanan kung ang isang tulad ni Recto ang pagkakatiwalaan na mamahala sa pondo ng bayan. Samantala, iginagalang naman ni Executive Secretary Ralph Recto ang karapatan ng sinumang individual o grupo na maghain ng reklamo at humingi ng mga proseso sa ilalim ng batas. Ito po ang inihayag ni Recto kasunod ng panibagong mga kaso na inihain laban sa kanya sa Ombudsman kaugnay ng paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong siya pa ang kalihim ng Department of Finance. Iginit naman ng Executive Secretary na naresolba na ng korte ang isyong ito at sumunod na rin ang gobyerno sa kautusan ng korte. Naibalik na niya ang pondo ng PhilHealth at dinagdagan pa para makapagbigay ng mas mahusay na serbisyo sa taong bayan. Nanindigan rin si Recto na wala siyang pagkakasala gaya ng paniniwala ng mga maestrado ng korte kung kaya't hindi siya pinananagot bilang dating kalihim ng Department of Finance dahil ginawa niya ang paglilipat ng hindi ginagamit ang pondo ng PhilHealth in good faith at alinsunod sa utos ng Kongreso. Kumpiyansa ang kalihim na malinaw ang batas at ang katotohanan na titimbangin ng institusyon ang anumang alegasyon ng patas. Sa bagay, lakay ito ay may komento na dito dati itong si Associate Justice Samuel Gerlan at maging si Associate Justice Rodela Salameda noon at ang sabi nga lakay noon ay walang kasalanan at walang pananagutan dito si E.S. Recto dahil ginawa lang niya yan dahil sumunod siya bilang mandato sa kanya
bilang kalihim ng Department of Finance. So may nagutos. Hindi, kasi di ba inireklamo siya, Tapos nautusan ng Kongreso dahil yun ang batas noon, Yun ang mandato. so ginawa lang niya, Mga trabaho lang. Trabaho lang. Samantala naman, meron tayong update mula kay Noche Kakas. Puganteng Aleman, wanted daw po sa Canada sa kasong child pornography, abay na aresto ho ng imigrasyon. Ating alamin sa report ni RH27 Noche Kakas. Noche. Lakay Ray at Kises, inaresto ng Bureau of Immigration ang isang puganteng German national na hinahanap sa Canada dahil sa mga pagkakasalang may kinalaman sa child pornography. Alisunod naman ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Agresibong habulin ng mga fugitive, palakasin ang kooperasyon ng mga international na tagapagpatupad ng batas at protektahan ang mga bata mula sa online na sexual na pagsasamantala. Isinagawa ang pag-aresto matapos magsagawa naman ng operasyon ang mga ahente ng BI Fugitive Search Unit sa Barangay Poblasyon Kidapawan City. Ang naarestong dayuhan ay kinilala bilang alias Arthur, 52 anyos. Pinumpirma kasunod ng verifikasyon ng mga otoridad ng Canada ang warrant of arrest nito na inisyu sa pagitan ng 2011 at 2015. Iniulat rin ng mga otoridad ng Canada na noong November 2015 ang mga online account na pagmamay-ari umano ni alias Arthur ay natunton ng British Columbia Integrated Child Exploitation Unit na naglalaman umano ng mga tahasang material na kinasasakutan ng mga minor de edad. Dito na ipinatupad ng pulisya ng Canada ang search warrant sa kanyang tirahan kung saan napapiska ang mga electronic aparato na naglalaman umano ng pornografiya ng bata at mga sexual na pag-uusap sa Skype mula 2010 hanggang 2016. Kapatid ng BI na database si alias Arthur ay dumating sa Pilipinas noong October 6, 2025 as a temporary visitor. RH 27 at ka sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa iba pa nating mga balita, eto Lakay, lumakas pa bilang tropical storm ang bagyong Ada. Ayon po sa DOST Pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 400 kilometro mula sa silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometro bawat oras malapit sa gitna at bugso na umaabot naman sa 80 kilometro bawat oras habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Abay, bumagal. Sa ngayon po'y nakataas sa signal number 1 ang sumusunod na mga lugar. Kabilang po dyan ang Sorsogon, Camarines Sur, southeastern portion ng Albay, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar, eastern portion ng Biliran, eastern portion ng Leyte, eastern portion ng Southern Leyte, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Sa forecast ng Pag-asa, patuloy nakikilos ang bagyo pahilagang kanluran hanggang sa araw ng Linggo. Bago ito lumiko, pahilagang silangan sa Lunes, pabalik ng Pacific Ocean. So, kumusta na yung sinasabi na posibleng maglandfall ang bagyo sa Catanduanes o kaya ay lumapit sa kalupaan ng Catanduanes. So, nagbago na ang track. Mag-U-turn. Kasi mukhang itinutulak yan ng amihan. Ayun. Yan o. So, hindi na siya magla-landfall, babalik na lang siya. Pasalamat tayo. Thank you. Hindi tayo tatamaan din ha? Salamat po, Lord. TNT Tomorrow's News Tonight. Mahigpit naman binabantayan ng Office of Civil Defense ang posibleng epekto ng bagyong Ada sa Bulkang Mayon. Ayon po sa pag-aaral ng Office of Civil Defense, Pag-asa at maging ng PHIVOLCS, posibleng magdulot daw po ng lahar kapag naghalo ang tubig ulang dala ng bagyo at mga naipong volcanic material sa paligid ng bulkan. Bilang paghahanda, magpapatuloy naman ng mga provincial at city disaster risk reduction and management offices para matukoy ang mga lugar na posibleng isailalim sa preemptive evacuation. Inantabayanan na rin po kung magkakaroon ng abiso ang Land Transportation Office para po sa suspensyon ng land travel sa probinsya patungo po sa Visayas, Catanduanes at Masbate. Samantala, higit 4,000 pasahero, maraming barko at 1,000 kargo
trucks ang stranded ngayon sa mga pantalan dahil nga po sa epekto ng Tropical Storm Ada. Ayon sa Pag-asa ayon sa Philippine Coast Guard, pumalo po sa kabuuang 4,107 ang pasahero at mga driver at 17 sasakyang pandagat. 1,001 cargo trucks ang nakatenga ngayon sa mga pantalan ng Eastern Visayas, Central Visayas, Bicol at Northeastern Mindanao. Mula sa kabuuang bilang, nasa 1,561 ang mga pasahero, 455 ang rolling cargos, 5 barko ang nananatili po sa mga pantalan ng San Juan, St. Bernard, Maasin, Benita, Padre Burgos, Santa Clara, Dapdap at Looc sa Eastern Visayas. Naitala naman sa 1,672 ang mga pasahero, 163 rolling cargos at 10 barko ang nananatili muna sa mga pantalan ng Matnog, Pilar, Castilla at Mobo sa Bicol Region. Habang nasa 805 ang pasahero, 353 rolling cargos at 1 barko ang stranded ngayon sa mga pantalan naman ng Eva Makapaghala, Lipata at Hayang Gabon sa northern o northeastern Mindanao. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Coast Guard Station Northern Quezon na pinagana na ang lahat ng kanilang response teams para sa anumang insidente bunsod ng masamang panahon. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang tulong sa mga apektado at ang pagpapanagot sa mga responsable kaugnay ng pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Bago simula ng kanyang talumpati sa isang aktibidad sa Balamban, Cebu, nagalay po ang Pangulo ng ilang minutong katahimikan bilang pakikiramay sa mga namatay at kanilang mga kaanak. Ayon po kay Pangulong BBM, kumikilos na ang pamahalaan para masiyasat ang naturang trahedya at matiyak na may mananagot. Sinimulan na rin niyang pamahagi ng tulong sa mga pamilyang apektado ng naturang pagguho ng landfill. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Samantala, nagbabala naman ang lokal na pamahalaan sa Baguio City sa publiko matapos po na mahak ang mobile number ni Mayor Benjamin Magalong. Sa abiso ng Baguio City Public Information Office Facebook page, sinabi po ng pamunuan na huwag maniwala sa anumang mensaheng matatanggap mula sa naturang phone number. Paalala po ng LGU na hindi humihingi ng anumang pera o pabor sa pamamagitan ng text, pagtawag o sa mga messaging apps ang alkalde. Agad naman ay ipinagbigay alam sa City Government Office ang anumang mensahe o tawag na kaduda-duda gamit daw po ang number at pangalan ni Mayor Magalong. Tiniyak din ng Baguio LGU na ginagawa nila ang lahat para maayos ang insidente at muling maibalik sa operasyon ang mga official communication lines. TNT Tomorrow's News Tonight. Dumepensa naman ang nireklamong si retired Health Service Chief Brigadier General Jezebel Imelda Medina matapos siyang kasuhan ng National Police Commission dahil naman sa pagsusuot umano ng mamahaling sapatos. Una pong iniyag ni Napolcom Vice Chairperson Rafael Calinisan na kinason daw po na administratibo si Medina kasunod ng pagsuot niya ng sapatos na nagkakalaga ng higit sa 70,000 pesos. Wow! Subalit kumalat na papeles sa Campo Crame, lumabas na sa $33.96 lamang o higit sa 2,000 piso ang naturang sapatos na muna'y nabili ni Medina sa isang online shop. Ibig sabihin Class A. Class A lang, kopya. Samantala, sabi ni Kalinisan, ang reklamo laban kay Medina ay hindi basta kwentong sapatos lamang dahil sa 3 complaints na raw pong may kinalaman na niya sa korupsyon ang kanya natanggap laban kay Medina nung siya pa ang pinuno ng health service. Nagretiro si Medina sa PNP noong December 25, 2025, ngunit
Bago nakapagretiro daw po'y kinasuhan ng Napolcom ang naturang isinampanan ng Napolcom ang nabanggit na reklamo. So, yung bang suot-suot na... Yung kasi ang unang lumabas, Lakay yung sapatos ang dahilan ng grave abuse. Yun. Pero isinuot niya yun nung nag-retire na siya. Hindi, suot-suot hindi pa niya siya yun habang nag-duty siya. Habang nag-duty siya. Oo. Tapos sasabi, yun daw ay 70,000 at bawal yun sa mga PNP officials. Yung sobrang mamahalin na mga gamit. Baka naman mayaman siya. Nang wala sa kanilang general Baka naman may sahod ng mataas na. Bakit hindi naman pa pwedeng hindi ba pwedeng regalo lang, halimbawa meron kang mamahalin. Meron kasi meron policy diyan sa maging simple. Ano ba policy diyan? Maging simple lang. Maging simple lang. Kung ikaw ay public servant. Paano yung mga nasa Kongreso? Ha? Di ba? Kaya lang peke naman pala yung sapatos Class A pala Class A pala TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, problema ngayon ng maraming pasahero ang kaunting bilang daw po ng mga bumabiyaheng pampasaherong jeep. Sa monitoring ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board, lumabas na hindi tugma ang inire-report sa kanilang numero ng operating units sa bilang ng public utility vehicle sa mga kalsada. Ayon kay LTFRB Chair, Attorney Vigor Mendoza II, mahaba pa rin ang waiting time ng mga pasahero kahit na marami ng mga operator ang nabigyan ng prangkisa. Kabilang o kailangan anya na makuha ang panibagong datos dahil hindi rin basta-basta maaaring magdagdag ng mga sasakyan sa kalsada, lalo't makaapekto lamang ito sa volume ng mga sasakyan. Nakita ka namin last week, kung walang pagbabago, bakit parang ang waiting time naman humahaba? So, either of two things. No? Either kulang pa, dumami ang pasahero, kaya kulang pa yung sasakyan, hindi na tama yung datos dati, or mali yung datos na binibigay sa amin. Kung sinasabing 100 bus at ang tumatakbo dyan, in truth, hindi 100 bus. Kaya data-driven lang talaga. This week, after I reported last week, talagang check namin yung datos. We will make the necessary changes. Nag-meeting po kami kahapon. Over the weekend, aayusin na natin yan. Yan po ang bahagi ng pahayag ni LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, puspusan naman ang paghahanda ng pamalang lungsod ng Maynila para sa pagdiriwang ng kapiyastahan ng Senyor Santo Niño sa Linggo, Enero 18. Nagsagawa na raw po ng malawakang cleaning at flushing operation sa paligid ng Santo Niño de Tondo Church para matiyak ang kalinisan at kaligtasan ng mga debotong dadalo sa kapiyastahan na pinangunahan ng Manila Department of Engineering and Public Works. Kasabay naman ito ang clearing operations ng LGU at ng MPD laban sa mga illegal na obstruction, vendor at terminal sa mga lugar na malapit sa simbahan, partikular na sa mga rutang Divisoria at Tondo, Maynila. Tuloy-tuloy din ang sinasagawang pagkukumpuni sa mga ilaw sa lansangan at linya ng mga poste. Gayon din ang pag-aasfalto ng mga kalsada sa paligid ng simbahan. Bukod dito ay maigpit na nakabantay ang mga tauhan ng MPD Station 2 sa paligid po ng Santo Niño de Tondo Church para matiyak ang seguridad, kapayapaan at kaayusan habang kasagsagan ng pagdiriwang. Samantala, paalala rin po sa mga motorista sa January 17 at 18, asahan daw po ang heavy traffic sa North Luzon Expressway o NLEX. Yan po ay dahil naman sa gaganaping Pampanga Music Fest. Sa inilabas na abiso ng kumpanya, ang parehong Hiraya Music Fest at Hot Air Balloon ay gaganapin mula alas 6 ng umaga hanggang alas 11:30 ng gabi. Hinikayat po ng NLEX Corporation ang mga motorista na lagyan na ng load ang kanilang RFID accounts at bumiyahe na ng mas maaga at magde-deploy naman daw po ang mga tauhan ng NLEX
sa kahabaan ng Subic-Clark-Tarlac Expressway para mabantayan ang daloy ng trapiko. So, Sabado na yan. This coming Saturday, this coming weekend. Abay, matindi palang traffic yan. Ha? Mhm. Ingat po tayo. Chill lang. Samantala, ipapadeport naman pabalik sa Russia ang vlogger na inaresto matapos mangharas sa mga Pilipino sa BGC sa Taguig. Kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na nakapila na ho para sa deportasyon si Vitaly Dorovetsky. Kasunod po ng pagresolba sa mga kasong iniharap laban sa kanya. Ayon po sa Immigration Legal Division Chief Arvin Cesar Santos, naisyuhan na ng deportation order ang dayuhan sa ilalim na lamang daw po sa mga kinakailangang clearance mula sa NBI at sa mga korte na humahawak ko ng kanyang mga kaso. Nag-issue na po ng deportation order against Vitaly Dorovetsky, ang Board of Commissioners. Nakalagay po doon sa ating deportation order na ang pag-deport sa kanya ay subject to clearances ng NBI at saka yung courts kung saan siya nagkaroon ng kaso. Yung mga kaso po niya sa Taguig. TNT Top News Trending Worldwide. Samantala sa ating TNT Global News, yun daw pong pagbagsak ng crane sa Thailand. Nagkaroon ng 2 patay at 5 sugatan. Alamin natin ang detalye kay Wina Pearl Hesoro. 2 tao ang nasawi habang 5 pa ang sugatan matapos gumuho ang isang crane sa Thailand ngayong Webes. Ayon sa pulisya, ang crane ay ginagamit sa paggawa ng isang elevated highway nang bigla itong bumagsak sa kalsada sa ibaba. Ito ay nangyari isang araw matapos ang isa pang crane accident sa hilagang silangang bahagi ng Thailand kung saan 32 katao ang nasawi matapos bumagsak ang crane sa isang umaandar na tren. Sinabi ng Transport Minister na iisang construction company ang sangkot sa 2 aksidente. Ang lugar ng pinakahuling aksidente ay bahagi ng Rama 2 Expressway na kilala sa madalas na aksidente at tinatawag na Death Road. Sa ngayon, iniutos na ng gobyerno ang masusing investigasyon sa parehong aksidente. Para sa TNT Global News, ito si Wina Perlasoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games. Sa ating sports mga kaibigan, mula kay Kyle Bullas. Kyle, go! Nakuha na rin ng NX-led Chameleons ang iba pang volleyball champions na sina Brooke Van Sickle, MJ Phillips at Myla Pablo para sa pagbubukas ng 2026 Premier Volleyball League All-Filipino Conference. Kasunod ito ng paghahain ng leave of absence ng kanilang dating kuponan na Petrogas Angels. Ayon kay Phillips, malaking hamon para sa kanila ang naging standing ng Chameleon sa nakaraang conference kung saan kabilang sila sa mga bottom team. Pero masayaan niya siya dahil kasama niya pa rin dito ang ilan niyang mga ka-Petrogas. Bago ang latest trio, inanunsyo rin ng Chameleons, nakasama na rin nila ang veteran player na si Abby Maranyo, gayon din sina Aduke Agonsanya at Janelle Cheng. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bullas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Kyle Bullas. At ngayon, sa ating showbiz, ang pinaka sa mundo ng showbiz, pinakabago at pinaka-latest, mainit-init pa. Showbiz, showbiz, showbiz report. Samantala sa showbiz, 2 pelikulang Pinoy bibida daw po sa international screen. Alamin natin kung ano-ano mga pelikulang yan kay Don Carlos. 2 pelikulang Pinoy ang bibida sa international premiere ng 76 Berlinale sa susunod na buwan sa Germany. Isa na rito ang Rumaragasa o Raging ni Elijah Canlas, directed by Ryan Machado. Ang nasabing palabas na official entry din sa 21st Cinemalaya ay nakasentro sa environmental abuse at traumatic experience ni Ellie. Pasok din ang Enjoy Your Stay starring Mercedes Cabral o mas kilala sa kanyang patok na screen name na Lena sa direksyon naman ni Dominic Locher at Filipino screenwriter Hanalyn Alipio.
Iikot ang kwento nito sa isang Pinoy worker na posibleng mawala ang custody ng kanyang anak. Ipapalabas ang nasabing pelikula simula February 12 hanggang 22 sa premiere ng Berlinale Panorama Section. Para sa TNT Showbiz, ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. RTNT Tomorrow's News Tonight. Magkano yung palitan? 59.46 per dollar. Oo, versus kahapon, yung record low 59.44 pero napalitan na yan. 59.46 Umangat ng 2 sentimo. Lalo pa tayong sumadsad. Pero sabi mo, di ba, ano ba yun? Pagtaya. Sa pagtaya ng HSBC financial expert, mananatili sa 59 pesos per dollar level ngayong week na ito at sa mga susunod na araw pa ang piso kontra dolyar. Hindi naman siguro tayo hahalik sa 60. Wag naman sana. Hanggang ganun lang daw muna yung mga kumikita ng dolyar, sila ang nakangiti. Masaya. Tayong nandito pero mas ang mahakdi yan nakangiwi sa ekonomiya natin. Ay, sus apo. Salamat po sa matumutog po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong pwersa ng DZRH News Team. Ano po mga lingkod, mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras sa 2 minutes bago sumapit ang alas 10 ng gabi.